unahin natin ang report mula naman kay Radyoman Chanel Salazar. Shan? RMN Live Report! Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng service contracting program para sa mga pampublikong transportasyon simula April 15. Sa ilalim ng programa, babayaran ng mga operator at driver ng 40 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro bukod pa sa kita nila sa pamasahe. May 20% na diskwento rin sa pamasahe para sa mga commuter. Ipapatupad ito sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan kahit hindi rush hour habang lalagyan ng GPS monitoring ang mga sasali para matiyak ang maayos na serbisyo. Simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Bukod dito, magbibigay din ng pamahalaan ng 10 pesos kada litro na fuel subsidy sa mga PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan na implementasyon sa NCR bago palawakin sa iba pang bahagi ng bansa. Ipatutupad ito sa mga aprobadong gasolinahan upang maiwasan ang pang-abuso. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Iyan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.